Pisces, ilang beses ka nang ngumiti habang tahimik na nadudurog ang puso mo. Ilang gabi kang gising, paulit-ulit na binabalikan ang mga salitang mas masakit kaysa sa inamin mo kahit kanino. Ibinigay mo ang pagmamahal mo ng walang hangganan. Nagpatawad ka kahit walang humingi ng tawad. Nanatili ka kahit mas madali sanang umalis. At sa huli, ikaw pa ang nasaktan. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na walang nasayang sa sakit na yon? Paano kung bawat luha, bawat pagtataksil, bawat tahimik na sakripisyo ay humuhubog ng isang makapangyarihang lakas sa loob mo? Pisces, ang pagdurusa mo ay hindi ang katapusan, iyon ang simula ng iyong pagbabago. Pisces, palagi kang naging tahimik na karagatan sa isang maingay na mundo. Malalim, emosyonal, at walang sawang nagbibigay, dala mo ang mga damdaming hindi kayang pasanin ng karamihan. Nararamdaman mo ang pagbabago ng enerhiya bago pa man ito mabigkas sa salita. Nagmamahal ka ng walang kalkulasyon. Nagpapatawad ka ng walang kondisyon. At dahil dito, madalas ikaw ang nagiging ligtas na tahanan ng iba. Pero sino ang nagiging ligtas na tahanan mo? Sa likod ng iyong kalmadong presensya ay isang pusong mas marami ng pinagdaanan kaysa sa ipinapakita nito. Sinapo mo ang sakit na hindi naman dapat sa'yo. Nagpakatatag ka para sa pamilya, para sa pag-ibig, para sa mga kaibigan, kahit ikaw mismo ang tahimik na nalulunod. Marami ang nagkamali ng akala na ang kabaitan mo ay kahinaan. Marami ang inisip na ang katahimikan mo ay pagtanggap. Ngunit ang hindi nila naunawaan ay ito, hindi basta-basta nababasag ang Pisces. Maaari kang yumuko, maaari kang masaktan, maaari kang maghilom, at pagkatapos, babangon ka ng mas malalim at mas marunong kaysa dati. Ang sakit na nagbago sa'yo. Pisces, ang kwento mo ay hindi kailanman naging simple. Ito ay puno ng mga patong-patong na sandali na bihira mong ikwento, mga sandaling tahimik, malalim, at panghabang buhay na humubog sa'yo. Nagmamahal ka ng buong buo. Hindi kalahati. Hindi may pag-aalinlangan. Kapag pinili mo ang isang tao, pinipili mo siya ng lubos. Ipinagtanggol mo sila kapag may nagduda. Inunawa mo sila kahit walang ibang sumubok. Nagbigay ka ng maraming pagkakataon kahit malinaw na ang mga babala. At kahit pabulong kang sinabihan ng iyong intuisyon na may mali, nanatili ka dahil naniwala kang kayang pagalingin ng pag-ibig ang lahat. Ngunit hindi lang sa pag-ibig ka sinubok. May mga panahong pakiramdam mo ay hindi ka nakikita. Sa pamilya, ikaw ang naging matatag, ang tagapakinig, ang tagapag-ayos ng sigalot, ang sumasalo ng tensyon para lang mapanatili ang kapayapaan. Nagdala ka ng responsibilidad ng walang reklamo. Isinakripisyo mo ang sarili mong ginhawa para masigurong maayos ang iba. At kahit ganoon, bihirang mapansin ang mga ginawa mo. Maaga mong natutunan na pwedeng maghintay ang mga pangangailangan mo. Maaaring dumaan din sa buhay mo ang bigat ng pera. Mga sandaling kinuwestiyon mo ang halaga mo. Mga panahong nagsumikap ka pero parang hindi umausad. Nakikita mong umaangat ang iba habang tahimik mong tinatanong ang sarili mo, kailan naman ang para sa akin? Hindi ka hayagang naiinggit pero sa kaibuturan mo, umaasa kang darating din ang pagbabago. At pagkatapos, nariyan ang pagtataksil. Hindi palaging dramatiko. Minsan banayad lang. Isang pangakong napako. Isang katotohanang itinago. Isang pagbabago ng enerhiya na nagpapatunay sa kinatatakutan na ng puso mo. Ang pinakamasakit ay hindi lang ang ginawa nila, kundi ang pag-alam na nakita mo ang mga senyales at pinili mo pa ring ipikit ang mga mata. Nagtiwala ka pa rin. Umasa ka pa rin. At nang bumagsak ang lahat, sinisi mo ang sarili mo sa paniniwala. Iyan ang nagbago sa'yo. Ang mga gabing umiyak ka nang walang nakakaalam. Ang mga umagang gumising kang kunwari ayos lang ang lahat. Ang unti-unting pag-unawa na ang pagiging mabait ay hindi garantiya na poprotektahan ka. Ang mga karanasang iyon ay may inukit na mas malalim sa loob mo. Ginawa ka nitong mas mapagmasid. Mas maingat. Mas mapagnilay. Ngunit narito ang maaaring hindi mo pa lubos na nakikita, ang mga masakit na kabanatang iyon ay hindi ka pinahina. Pinatalas nila ang intuition mo. Pinatatag nila ang emosyonal mong karunungan. Pinilit ka nilang tuklasin ang hangganan mo. Ang sakit na pinagdaanan mo ay hindi basta-basta. Hinuhubog ka nito. Tahimik. Dahan-dahan. Makapangyarihan. At hindi mo namamalayan, Pisces, nagsisimula ka ng magbago. Ang espiritual na kahulugan sa likod ng pagdurusa. Pisces, may kakaiba sa sakit na pinagdaanan mo.
Hindi ito dumating sa buhay mo para lang wasakin ka. Dumating ito para gisingin ka. Hindi ka mababaw na kaluluwa. Hindi ka isinilang para mabuhay sa ibabaw lang ng buhay. Habang ang iba ay abala sa ingay, atensyon, at panandaliang tagumpay, ikaw ay nilikhang makaramdam ng malalim, umunawa sa hindi nakikita, at maramdaman ang mga tahimik na katotohanang nakatago sa pagitan ng mga salita. Ngunit ang lalim ay may kapalit. At kung minsan, ang kapalit na yon ay pagdurusa. Pag-isipan mo. Sa tuwing nadudurog ang puso mo, may bahagi sa loob mo na lumalawak. Bawat pagkadismaya ay nagpatalas ng iyong paningin. Bawat pagtataksil ay nagpatibay sa kakayahan mong bumasa ng enerhiya. Ang mismong mga karanasang sumakit sa iyo ang nagturo kung paano protektahan ang iyong espiritu. Hindi sinusubok ng universo ang mga walang laman. Sinusubok nito ang mga kayang magdala ng mas mataas na layunin. Ang pagdurusa mo ay pagdadalisay. Tulad ng ginto na inilalagay sa matinding init, kailangang lumitaw ang mga dumi bago ito tuluyang maalis. Inilantad ng sakit mo ang mga ilusyon. Ipinakita nito kung sino ang totoo at sino ang pansamantala. Pinilit ka nitong makita ang pagkakaiba ng pagkakabit at tunay na pag-ibig. Ng obligasyon at paggalang sa sarili. Ng pagbibigay mula sa kasaganaan at pagbibigay dahil sa takot na maiwan mag-isa. Maaaring minsan naniwala kang ang lambot mo ay kahinaan. Ngunit ang lambot mo ay hindi kahinaan, ito ay pagiging sensitibo na walang hangganan. At ang mga hangganan ay hindi pader, sila ay karunungan. Bawat masakit na kabanata ay nagturo sa iyo kung paano balansihin ang habag at lakas. Paano tumanggi ng walang konsensya? Paano umalis ng walang galit? Paano magpatawad ng hindi bumabalik sa parehong sugat? Ito ang iyong espiritual na paggising. Nagsimula kang makakita ng mga pattern. Mas pinagkatiwalaan mo ang intuition mo kaysa sa matatamis na pangako. Natutunan mong maramdaman kapag may mali, kahit wala pang ebidensya. At sa halip na baliwalain ang pakiramdam na yon tulad ng dati, unti-unti mo itong iginalang. Ang pagbabagong iyon ang nag-iba ng lahat. May paraan ng sakit para hubaran ang mga ilusyon. Inaalis nito ang mga distraksyon. Pinipilit ka nitong bumalik sa loob. At para sa isang pieces, sa loob matatagpuan ang tunay na kapangyarihan. Kapag umupo ka kasama ang sarili mong emosyon, kapag nagmuni ka sa halip na mag-react, kapag pinili mong maghilom sa halip na maghiganti, doon umuunlad ang iyong espiritu. Ang pagdurusa mo ay bumuo ng tibay na hindi nakikita ng iba, ngunit malinaw mong nararamdaman sa loob. Hindi ka na ang dating taong tinatanggap ang lahat para lang mapanatili ang kapayapaan. Hindi ka na ang kaluluwang walang tigil ang pagsasakripisyo. Nagiging mapili ka na. May intensyon. Mulat. At ang kamalayan ang unang hakbang patungo sa tunay na pagbabago. Pisces, ang sakit mo ay hindi ipinadala para parusahan ka. Ipinadala ito para ihanda ka, para sa bersyon ng sarili mo na mas matatag, mas marunong, at handa nang tumanggap ng mga biyayang dati maaaring nakalunod sa iyo. Hinuhubog ng bagyo ang karagatan. At ngayon, nagsisimula ng magbago ang agos. Ang punto ng pagbabago kapag ang sakit ay nagiging ginto. Pisces, dumarating ang sandali sa bawat pagbabago na may tahimik na click sa loob mo. Hindi ito maingay. Hindi ito dramatiko. Maaaring walang ibang makapansin. Pero nararamdaman mo. Isang paglipat. Isang payapang katiyakan. Isang pag-unawa na hindi ka na ang dating taong nagtitiis sa mga bagay na sumasakit sa iyo. Iyan ang iyong turning point. Nagsisimula ito sa araw na tumigil ka sa pagmamakaawang maunawaan. Sa araw na tumigil ka sa labis na pagpapaliwanag ng puso mo sa mga taong hindi naman talaga sumubok na makita ito. Hindi mo na hinahabol ang closure mula sa mga taong hindi kayang magbigay nito. Sa halip, ibinibigay mo ang closure sa sarili mo. Pinipili mo na ang kapayapaan kaysa sa pagkakabit. Pinipili mo na ang dignidad kaysa sa desperasyon. At unti-unti, may makapangyarihang nangyayari na tututo kang kumalas. Hindi dahil tumigil ka ng magmalasakit. Kundi dahil sa wakas, nagsimula kang magmalasakit sa sarili mo. Pisces, kapag kumalas ka sa mga bagay na umaubos sa iyo, bumabalik sa iyo ang enerhiya mo. Ang emosyonal na bigat na matagal mong pasan para sa iba ay unti-unting gumagaan. Napagtanto mo kung gaano karami sa pagkapagod mo ang nanggaling sa pagsubok na iligtas ang mga sitwasyong hindi naman talaga ikaw ang dapat mag-ayos. At sa kamalayang iyon, binabawi mo ang kapangyarihan mo.
Dito nagsisimulang maging ginto ang sakit. Nagtatakda ka ng hangganan ng walang paghingi ng paumanhin. Sinasabi mo ang hindi at totoo ka roon. Lumalayo ka kapag pabulong kang binabalaan ng intuition mo na may mali. Hindi mo na niroromantisa ang potensyal, kinikilala mo na ang mga pattern. Hindi ka na tumatanggap ng mumo habang handa kang maghain ng handaan. At biglang napapansin ng mga tao ang pagbabago. Ang mga minsang minamaliit ka ay nagsisimulang maramdaman ang pagkawala mo. Ang mga nagbaliwala sa katapatan mo ay unti-unting napagtatanto kung gaano iyon kahalaga. Ang mga akalang mananatili ka palagi ay nagugulat kapag mahinahon mong pinili ang sarili mo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka na bumabalik dahil sa konsensya. Natutunan mo na ang puso mo ay mahalaga. May pagbabago ring nagaganap sa panlabas mong mundo. Ang mga oportunidad na dati tila sarado ay nagsisimulang magbukas. Mas magaan ang mga usapan. Mas tugma ang mga bagong koneksyon. Para bang tumutugon ang universo sa panloob mong paglago. Dahil tumutugon na ito. Nagbabago ang enerhiya kapag nagbabago ka. Kapag tumigil kang tumanggap ng mas mababa, tumitigil ang buhay sa pag-alok ng mas mababa. Kapag tumigil kang humabol ng pagpapatunay, ang pagkilala ang kusang lalapit. Kapag tumigil kang pilitin ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig ang lalapit sa iyo. Pisces, hindi ka na kumikilos mula sa sugatang emosyon, kumikilos ka na mula sa kamalayan. At ang kamalayan ay umaakit ng mas magagandang resulta. Mas tumatalas ang pagkamalikhain mo. Mas luminaw ang intuition mo. Mas tahimik ngunit mas matatag ang kumpiyansa mo. Hindi mo na kailangang patunayan ang halaga mo dahil alam mo na ito. At ang kaalamang iyon ay nagliliwanag sa paraang hindi kayang pekin. Ang sakit na akala mo'y pagkawasak ay pagtatayo pala. Binubuo nito ang emosyonal mong lakas. Itinuturo nito ang tamang paghimay. Ginagabayan ka nito patungo sa kasarinlan nang hindi nawawala ang habag. Hindi nalilikha ang ginto ng walang presyon. At sapat na ang presyong naranasan mo para magningning. Ang turning point ay hindi tungkol sa paghihiganti. Hindi ito tungkol sa panonood na maghirap ang iba. Ito ay tungkol sa panonood sa sarili mong pag-angat. Ito ay tungkol sa pag-unawa na walang nasayang sa mga pinagdaanan mo. Ang dalamhati mo ang bumuo ng karunungan. Ang mga luha mo ang bumuo ng tibay. Ang katahimikan mo ang bumuo ng panloob na kapangyarihan. Pisces, pumapasok ka sa yugto kung saan ang nakaraan mo ay hindi na kumokontrol sa iyo, ito na ang nagbibigay lakas sa iyo. At ito pa lamang ang simula ng iyong ginintuang kabanata. Ang mga biyayang tahimik na papalapit. Pisces, kapag tuluyan kang humakbang papasok sa kapangyarihan mo, ang mga biyaya ay hindi dumarating na may kaguluhan. Dumarating sila na may tahimik na katiyakan. Matapos ang lahat ng pinagdaanan mo, maaaring inaasahan mo ang isang dramatikong pagbabago. Ngunit ang paparating ay iba ang pakiramdam. Ito ay matatag. Nakaugat. Panatag. Ang uri ng kapayapaang minsan mong ipinagdasal ng tahimik. Una, may emosyonal na katatagan. Hindi dahil naging perpekto ang buhay, kundi dahil hindi mo na hinahayaan ang kaguluhan na kontrolin ka. Ang mga sitwasyong dati iayanig sa iyo ay kaya mo nang harapin. Tumutugon ka sa halip na basta mag-react. Nagmamasid ka sa halip na mataranta. Iyon pa lang ay biyayang pinaghirapan mo. Pagkatapos may pag-aayon. Nagsisimulang lumapit ang tamang mga tao. Hindi iyong mga nagdadala ng kalituhan, kundi iyong nagdadala ng linaw. Ang mga usapan ay patas. Ang effort ay balance. Hindi mo na kailangang magtanong kung saan ka nakatayo. Hindi mo na kailangang hulaan ang halo-halong senyales. Ang pag-ibig na papalapit ay hindi ka ba, ito ay seguridad. At Pisces, ang seguridad sa pag-ibig ay ginto. Sa pananalapi may pagbabago rin. Maaaring magsimula ito ng banayad, isang oportunidad, isang ideya, isang koneksyon. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang lapit mo. Mas matalino ka sa paggamit ng enerhiya mo. Kinikilala mo ang halaga mo. Hindi mo na minamaliit ang presyo ng oras, talento, at kakayahan mo. Ang parehong intuisyon na minsang nagbabala sa iyo sa emosyonal na panganib ay ngayon gumagabay sa iyo patungo sa praktikal na pag-unlad. Tumutugon ang pera sa kumpiyansa. Tumutugon ang pagkilala sa paggalang sa sarili. May makukuha ka ring mas makapangyarihan kaysa sa material na tagumpay, linaw. Nauunawaan mo na kung sino ka. Nauunawaan mo na kung ano ang hindi mo napapayagan.
Nauunawaan mo na ang kabaitan mo ay hindi nangangahulugang kailangan mong isakripisyo ang sarili mo. May tahimik na ningning sa paligid mo ngayon. Hindi ito maingay na pagmamataas. Hindi ito kayabangan. Ito ay matatag na kamalayan sa sarili. Nararamdaman ito ng mga tao. Iba ang pagtrato nila sa iyo dahil iba na rin ang pagtrato mo sa sarili mo. At narito ang maganda, ang mga biyayang dumarating ay hindi basta gantimpala. Sila ay refleksyon ng panloob mong trabaho. Ng mga hangganang itinayo mo. Ng mga luha na pinagaling mo. Ng mga aral na tinanggap mo. Walang aksidente. Pisces, madalas ipinagpapaliban ng universo ang mga biyaya hanggang handa ka na talagang tanggapin ang mga ito. Kung may mga pintong hindi nagbukas noon, hindi iyon pagtanggi, iyon ay proteksyon. Inihahanda ka para sa mas akma, mas matatag, mas pangmatagalang bagay. Ngayon, sa halip na habulin ang mga umalis, inaakit mo ang mga mananatili. Sa halip na magmakaawang maunawaan, tinatanggap mo ang pagpapahalaga. Sa halip na ipaglaban ang pag-ibig, nararanasan mo ang pagtutumbasan. Sinanay ka ng sakit para sa antas na ito ng kapayapaan. At ang papalapit ngayon ay hindi panandali ang saya, ito ay pangmatagalang paglago. Lumipas na ang bagyo. Mas kalmado na ang karagatan. At sa katahimikang iyon, nagsisimula ng malinaw na magningning ang ginto mo. Pisces, kung may isa ka mang tatandaan mula sa mensaheng ito yon, hindi ka kailanman naging mahina. Ikaw ay nagiging mas buo. Bawat luhang pinatulo mo ng palihim, bawat sandaling kinwestiyon mo ang halaga mo, bawat pagkakataong pinili mo ang katahimikan kaysa komprontasyon, hindi iyon tanda ng pagiging marupok. Iyon ay patunay ng lalim. At ang lalim ay bihira. Madalas hindi nauunawaan ng mundo ang mga kaluluwang tulad mo. Napagkakamalan nila ang lambing bilang kahinaan. Ang pasensya bilang pagiging walang galaw. Ang pagpapatawad bilang pagiging hangal. Ngunit ang hindi nila nakikita ay napakalaking lakas ang kailangan upang manatiling malambot sa mundong pilit kang pinatitigas. Hindi ka natalo dahil nagmahal ka ng malalim. Hindi ka nabigo dahil nagtiwala ka. Hindi ka nahuli dahil mas mabagal ang paglalakbay mo. Nag-ipon ka ng karunungan. Binubuo mo ang emosyonal mong talino. Pinapalalim mo ang espiritual mong pagkahinog na hindi minamadali. At ngayon, iba ka na. Hindi mas malamig. Hindi mapait. Kundi mas marunong. Natutunan mong sagrado ang puso mo. Natutunan mong mahalaga ang enerhiya mo. Natutunan mong ang pagprotekta sa kapayapaan mo ay hindi pagiging makasarili, ito ay pangangailangan. Pisces, ang kwento mo ay hindi na tungkol sa sakit. Ito ay tungkol sa pagbabago. Ito ay tungkol sa pagbangon mula sa mga karanasang maaaring nakasira sa iyo at pagpili sa paglago sa halip. Ito ay tungkol sa pag-convert ng mga sugat tungo sa kamalayan at ang kamalayang iyon tungo sa kapangyarihan. Ang pusong minsang nadurog ay mas matatag na ngayon. Ang kaluluwang minsang naligaw ay may gabay na ngayon. Ang taong minsang nagduda sa sarili ay alam na ngayon ang tunay niyang halaga. Ito ang iyong ginintuang kabanata. Lakarin mo ito ng may kumpiyansa. Magsalita ng may linaw. Magmahal ng may hangganan. Mangarap ng walang takot. Dahil ang sakit na minsan mong pinasan ay hindi na pabigat, ito ay patunay na ikaw ay nakaligtas, umunlad, at naging mas pino. Hindi ka nahuhuli. Hindi ka nakalimutan. Hindi ka malas. Pisces, ikaw ay ginto sa anyong tao.